Mga ka-Erts, simulan natin ito sa isang malinaw na paalala. Ang lahat ng inyong maririnig sa video na ito ay base lamang sa mga opinyon, komento, at haka-haka ng mga netizens. Wala tayong pinapangalanan, wala tayong direktang inaakusahan. Ito ay usapan ng publiko, mga napansin, at mga pinagdudugtong-dugtong na kwento online. Kaya bilang responsableng content creator, ay lalatag lang natin ang mga usap-usapan, kayo na ang bawalang humusga. Ngayon, mainit na usapin sa social media ang tungkol sa isang misteryosong tao na di umano'y ipapatulfo. Maraming netizens ang napapaisip, sino nga ba ito? Bakit may mga nagsasabi na may dapat managot? At higit sa lahat, bakit tila may itinuturo ang karamihan sa isang taong hindi naman lantad ang pagkakakilanlan? Mapapansin sa mga komento, may mga nagsasabi na, lagot na raw, may iba namang nagsasabing, panahon na para lumabas ang katotohanan. Pero tandaan natin, wala pa itong kumpirmasyon. Lahat ay haka-haka pa lamang. Pero hindi natin may kakaila, habang tumatagal, lalong umiinit ang usapan. At dito napapasok ang mas lalong nagpapakaba sa mga supporters, ang balitang pag-uwi ni Kailangap Rob mula Korea, maraming magbabago. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? May mga netizens na nagsasabing posibleng may malaking revelasyon. May ilan ding nag-iisip na baka may mga taong tuluyan ng lalayo o aalis. Isa sa pinakanakakagulat na usap-usapan ay ang posibilidad na ang pamilya ni VNC kasama si Nanay Hansel ay aalis na umano sa Kailangap. Kung totoo man ito, malaking pagbabago ito sa grupo. Dahil kilala natin kung gaano kalapit at kahalaga ang kanilang papel sa mga nakaraang kwento at proyekto. Pero bakit nga ba nila iisipin na umalis? May nangyari ba sa likod ng kamera? May hindi ba pagkakaunawaan? O baka naman epekto lang ito ng mga isyong kumakalat online? Sa ngayon, wala pa ring malinaw na sagot. Ang mas lalong nakakapagtaka, ayon sa ilang netizens, tila may mga taong nananatiling tahimik sa gitna ng isyu. At sa mundo ng social media, minsan ang katahimikan ay mas lalong nagpapalakas ng duda. Pero muli, hindi ibig sabihin ito ay may tinatago na agad, posibleng pinipili lang nila na huwag magbigay ng pahayag habang mainit pa ang sitwasyon. Kaya ngayon, ang tanong ng marami, may katotohanan ba sa mga haka-hakang ito? May ipapatulfo nga ba talaga? At kung meron man, sino ang tinutukoy ng mga netizens? Sa ngayon, ang lahat ay palaisipan. Ngunit isang bagay ang sigurado, maraming mata ang nakatutok sa magiging galaw sa pagbalik ni Kailangap Rob. Dahil doon maaaring magsimula ang paglilinaw, o mas lalo pang gamulo ang lahat. Mga ka-Erts, huwag kayong bibitaw, dahil sa susunod na segment, himayin natin ang mga detalye at komento ng netizens na lalong nagpasiklab sa isyong ito. Ngayon mga ka-Erts, himayin naman natin ang mga komento at obserbasyon ng netizens na lalong nagpainit sa usaping ito. Tandaan ulit, wala tayong pinapangalanan, at lahat ng ito ay base lamang sa nakikita at nababasa online. Sa iba't ibang comment section, may mga netizens na nagsasabing matagal na raw may napapansin na kakaiba. May ilan na nagsasabi na may mga kilos at pangyayari na tila hindi na tulad ng dati, parang may distansya, may pagbabago sa samahan, at may mga bagay na hindi na ipinapakita sa camera. Yung iba naman, mas diretsahan ang opinyon, sinasabi nila na kung may dapat daw ilabas na katotohanan, ngayon na raw ang tamang panahon. Dito na pumasok ang usap-usapang, ipapatulfo, ang isang misteryosong tao. Dahil sa kultura ng social media, kapag may ganitong salita, automatic na nagiging seryoso ang tingin ng publiko. Pero may mga netizens din na kumokontra. Ayon sa kanila, baka raw napapalaki lang ang isyu at dinadagdagan ng kulay ang mga simpleng pangyayari. Hindi raw dapat agad maniwala hanggat walang malinaw na ebidensya o pahayag mula sa mga involved. Samantala, may mga nakapansin din sa galaw ng ilang personalities sa grupo. May nagsasabi na parang may iwasan, may ilan na tila hindi na gaanong nakikita sa mga vlog, at may mga pagkakataon na parang may kulang sa dynamics ng team. Para sa iba, maliit na bagay lang ito. But for some, ito na raw ang mga flaws na may nangyayari sa likod ng camera. At dito lalong pumasok ang pangalan ng pamilya ni VNC at ni Nanay Hansel sa usapan. May mga netizens na nagsasabing baka raw may kinalaman ang mga pagbabago sa desisyon nilang umalis, kung totoo man. Pero ulit, wala pa itong kumpirmasyon. Puro obserbasyon at interpretasyon pa lamang ng mga nanunood. Ang isa pang napapansin ng marami ay ang katahimikan ng ilang taong inaasahang magsalita. Sa social media, sanay ang publiko na may agad na paliwanag o depensa.
Pero sa sitwasyong ito, tila may mga pinipiling manahimik muna. Para sa iba, ito ay respeto at pagiging maingat. Para naman sa iba, lalo itong nagdudulot ng duda. Ngayon, ang tanong, bakit nga ba umaabot sa ganito ang haka-haka ng netizens? Posible bang may pinanggagalingan ito? O baka naman epekto lang ito ng pagiging invested ng mga tao sa kwento at sa mga taong sinusubaybayan nila araw-araw? Hindi rin natin may kakaila na habang lumalaki ang isang grupo o channel, mas dumarami ang mata na nakatingin, at kasabay nito ang mas mabilis na pagbuo ng opinyon, tama man o mali. Sa puntong ito, malinaw na hati ang opinyon ng publiko, may naniniwala, may nagdududa, at may naghihintay lang ng totoong sagot. Kaya mga ka-erts, huwag kayong aalis, dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang posibleng mangyari sa pagbalik ni Kalengaprab at kung paano nito maaapektuhan ang buong grupo. Mga ka-erts, dito na tayo sa isa sa pinaka-inaabangan, ang pagbalik ni Kalengaprab mula Korea. Ayon sa maraming netizens, dito raw magsisimula ang linaw, o baka dito pa lalo lalalim ang misteryo. Habang wala pa siya, tuloy-tuloy ang usap-usapan. Pero para sa karamihan, iba pa rin kapag nandyan na mismo ang taong sentro ng grupo. Dahil kadalasan, sa kanyang mga vlog at pahayag lumalabas ang tunay na sitwasyon, kung ano ba talaga ang nangyayari sa likod ng kamera. May mga netizens na nagsasabi na pagdating ni Rab, siguradong magkakaroon ng malaking paliwanag o revelasyon. Posibleng sagutin niya ang mga isyong kumakalat, linawin ang mga haka-haka, at ibalik ang tiwala ng mga supporters kung sakaling may kalituhan. Pero hindi rin nawawala ang agam-agam. Paano kung totoo ang mga naririnig nating usap-usapan? Paano kung may mga bagay na hindi na maibabalik sa dati? Dahil sa mundo ng samahan, lalo na sa isang grupo na parang pamilya na ang turingan, minsan kahit maliit na isyu lang ay pwedeng lumaki kapag hindi agad naayos. Ngayon, usap-usapan din ang posibleng pag-alis ng pamilya ni Viancy at ni Nanay Hansel. Para sa ibang netizens, kung mangyayari man ito, malaking dagok ito sa Kalengap. Dahil hindi lang sila basta kasama, bahagi sila ng mga kwentong minahal at sinubaybayan ng publiko. May ilan naman ang nagsasabi na baka hindi naman talaga ito tuluyang pag-alis, kundi pagpapahinga lang o paglayo pansamantala. Dahil normal din naman sa kahit anong grupo na may panahon ng pahinga, lalo na kung may mga personal na bagay na kailangang harapin. Pero syempre, hindi rin nawawala ang mga nag-uugnay sa isyu ng ipapatolfo sa mga pagbabagong ito. Para sa kanila, baka raw may koneksyon ang lahat, ang misteryosong tao, ang katahimikan ng ilan, at ang posibleng pag-alis ng iba. Isang malaking puzzle na pilit binubuo ng mga netizens kahit kulang pa ang piraso. At dito papasok ang isang mahalagang punto, ang epekto ng haka-haka. Habang walang malinaw na sagot, patuloy itong lumalaki, nadidagdagan, at minsan nagiging iba na sa orihinal na kwento. Kaya mahalaga pa rin na maging maingat tayo sa ating mga pinaniniwalaan. Sa ngayon, nasa punto tayo ng paghihintay. Lahat ay nakaabang, ano ang sasabihin? Ano ang mangyayari? At higit sa lahat, magkakabuklad pa ba ang lahat, o tuluyan ng magkakaroon ng pagbabago? Mga ka-erts, kapit lang, dahil sa susunod na segment, pag-uusapan natin ang posibleng kahihinatnan ng isyong ito at ang mensahe para sa mga supporters ng Kalengap. Mga ka-erts, damako na tayo sa pinakahuling bahagi ng usapan na ito. Sa dami ng haka-haka, opinyon, at emosyon na umiikot sa social media, isang bagay ang malinaw, maraming nagmamalasakit, pero marami ring naguguluhan. Sa puntong ito, wala pa tayong konkretong sagot. Wala pang kumpirmasyon kung sino nga ba ang tinutukoy ng mga netizens na ipapatolfo. Wala ring malinaw na pahayag kung totoo bang may aalis, o kung may seryosong isyu nga bang nangyayari sa loob ng grupo. Lahat ay nananatiling kwento ng publiko, pinagdugtong-dugtong na obserbasyon at interpretasyon. Pero bilang mga taga-subaybay, mahalaga na marunong tayong maghintay ng totoong impormasyon. Dahil sa panahon ngayon, isang maling akala lang, pwedeng makasira ng relasyon, reputasyon, at tiwala. Hindi lahat ng nakikita natin online ay buong kwento, minsan, bahagi lang ito ng mas malalim na sitwasyon na hindi pa natin nauunawaan. Kung sakaling totoo man na may mga pagbabagong darating, tulad ng sinasabing pag-alis ng pamilya ni Viancy at Nanay Hansel, respetuhin natin kung ano man ang magiging desisyon nila. Dahil sa likod ng camera, tao rin sila na may sariling pinagdadaanan, hindi lang mga karakter sa kwento na sinusubaybayan natin. At kung tungkol naman sa usapin ng ipapatulfo, tandaan natin na seryosong bagay ito.
Hindi ito dapat gawing basta tsismis o pangklik lang. Kung may katotohanan man, lalabas din yan sa tamang proseso. At kung wala naman, sana ay hindi ito maging dahilan para may mapagbintangan o masaktan na walang sapat na basehan. Ngayon, ang tunay na inaabangan ng lahat ay ang pagbalik ni Kalingap Rab. Doon natin makikita kung ano ba talaga ang estado ng grupo. Doon magkakaroon ng linaw, kung may dapat bang ipaliwanag, ayusin, o ipagtanggol. Sa huli, mga ka-erds, ang masasabi ko lang, maging mapanuri, huwag padalos-dalos sa paniniwala, at piliin pa rin ang respeto sa bawat isa. Dahil ang tunay na lakas ng isang community ay hindi nasusukat sa dami ng views, kundi sa kung paano nito pinapangalagaan ang katotohanan at kapwa. Ako si Ka-Ers, at ito ang inyong naging gabay sa gitna ng usap-usapan. Kung gusto nyo ng ganitong klaseng content, real talk, analysis, at walang halong bias, huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na kwentuhan, ingat kayo palagi, mga ka-erts.